So isang hindi magandang balita naman po mga idol. Ang lumabas na balita sa social media galing sa isang legit boxing site kung saan mga boss nag-file daw ang current WBA lightweight champion Gervonta Tank Davis ng bankruptcy sa Baltimore, Maryland. Hindi naman nilabas ang buong detalye mga idol. Bagamat isa lang talagang ibig sabihin nito, tilang mababaw na ang bulsa ni Tank Davis dahil sa mga sunod-sunod na kaso nito na sinampan ng kanyang babae dahil sa pananakit ni Davis Boy. At alam nyo naman mga boss, kung gipit ng isang boxer sa pera, malaki ang tsansa na babalik na ito sa action sa ibabaw ng boxing ring. At wala tayong ibang naisip mga boss na posibleng labanan ni Tank Davis, kundi ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao o di kaya si Mayweather Jr. Ito ang mga laban na isang beses lamang. Pwede ka agad masolve ang problema ni Davis Boy. Pero kung lumaban ito sa mga mandatory niya, malamang aabutin pa ito ng 5 laban bago magkaroon ng pera. Kagaya sa makukuha nito sa laban niya kontra kay Pacman at Floyd. Okay lang sana mga idol kung lumaban si Tank Davis kay Jake Paul. Kaso ban si Tank Davis sa promotion ni Jake Paul dahil gumastos po na malaki ang promotion matapos umatras si Tank Davis sa laban kay Jake Paul. Kaya no choice talaga si Davis Boy kundi bumalik sa PBC. Samantala speaking kay Tank Davis mga idol, sa naging post-fight interview naman po ng ating pambato na si Mark Magsayo, matapos ito manalo kay McCrory via knockout, wala daw siya aatrasan sa laban sa bago nitong division sa lightweight. Kahit sinong kampiyon daw lalabanan ni Magsayo, kabilang na dito si Tank Davis. Sobrang hiyang daw kasi si Magsayo sa 135 pounds. Ito daw ang perfect na division para sa kanya at siya daw ang pinakamalakas na lightweight sa lahat. Well, ngayon lang natin nakita si Magsayo na ganito kalaki ang kumpiyansa. Malalaman natin yan mga boss sa mga susunod na laban ni Magsayo dahil paniguradong mapapalaban ito sa malakas sa Sopa Boxing. Ito kasing kinagandahan sa Sopa mga idol, malakas kontra sa malakas ang bakbakan. Kaya abangan natin yan mga boss. Sa kabilang banda naman mga idol, Japan Boxing Commission na mismo ang nagsabi sa naging article ng Yahoo Japan na malabo daw nila pagbigyan si Marlon Tapales na makipag-rematch kay Yukimori Oguni matapos ito ma-upset sa hapon. Ito dahil 6 months daw suspendido si Tapales sa Japan dahil hindi daw nag-undergo si Tapales ng second try sa weigh-in at hindi nito nakuha ang tamang timbang sa unang try. Nung nakaraang araw mga idol, rumors lamang ito pero binalita na ito ng Yahoo Japan. Sa totoo lang hindi natin alam mga boss kung sinabihan ba ng GBC ang kampo ni Marlon Tapales na posible ito masuspende kapag hindi ito sumalang sa second try. Common sense na lang kasi mga idol. Kung alam siguro ni Marlon Tapales na masuspende pala siya dahil ayaw nito sumabak sa weigh-in sa second try, na kung totoosin mga boss, pumayag na ang kampo ni Oguni na wag na mag second try si Tapales. Kung alam lang pala ni Marlon Tapales na masuspende siya, sana sumalang ito sa pangalawang timbangan. Hindi naman ganun ka-big deal mga boss na masuspende si Marlon Tapales ng 6 na buwan dahil kadalasan ganito talaga kahaba ang pahinga ng mga boksingero. Pero iba talaga na walang sabit mga boss. Malay natin biglang magkaroon ng laban si Tapales sa Japan, hindi pala ito mapalaban dahil suspendido ito. Kung tutuusin talaga, kuha naman ni Marlon Tapales ang tamang timbang. Grabe, sobrang higpit talaga ng GBC. Kahit nagkasundo na ang dalawang kampo na wala ng problema sa timbang, hindi pa rin talaga nakalusot sa GBC. Pag overweight ka talaga mga boss.